Planong pagbili ng MRFs o multi-role fighter jets ng Pilipinas, ano na nga ba ang nangyari? Tara mga kababayan, samahan niyo po ako sa video na ito at talakayin natin ang dilema ng ating AFP at Sandatahang Lakas kung ano na nga ba ang pipiliin sa dalawang napakalakas at modernong MRFs o fighter jets para sa ating pangangailangang pangdepensa. Magandang araw mga kabayan. Kwentong defense po muna ulit tayo. Talagang mainit na naman ang mga kaganapan sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Mas nagiging agresibo pa ang China kumakailan lang dahil sa pagtaboy muli sa resupply mission ng BRP Sierra Madre at paglalagay ng mga buyang harang sa entrada ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Isa ang China sa may pinakamalakas na air force sa buong mundo at alam ito ng ating gobyerno. Isa sa mga inaasam-asam na maisakatuparan na mabili ng ating pamahalaan at Armed Forces of the Philippines ay ang MRFs o multi-role fighter jets. Ito ang mga eroplanong pandigma na kayang magsagawa ng iba't ibang misyon katulad ng reconnaissance, combat air support, air superiority at marami pang iba. Sa kasalukuyan ay meron tayong 12 na Kai FA-50 light fighter jets galing South Korea na formally ay trainer jets na converted para makasagawa ng mga misyon ng isang full-fledged MRF. Pero hindi katulad sa isang full-fledged MRF katulad ng F-16, Eurofighter Typhoon o JAS 39 Gripen ay limitado lang ang kayang gawin nito at sa kasalukuyan nga ay iilan lang ang may kakayahang lumipad at ang iba ay nasa maintenance status. Matagal ang naging pag-aaral ng Philippine Army TWG o Technical Working Group at nawi nga sa dalawang MRF na lang ang pinagpipilian. Ito ay ang F-16 Block 70 Viper ng Lockheed Martin USA at ang Saab JAS 39 C-D Gripen ng Sweden. May kanya-kanyang pros and cons ang dalawang MRFs na ito para sa bansa. Halimbawa na lang sa pros ng F-16 Viper ay ang mas madaling integration para sa ating mga piloto dahil dito binatay ang Kai FA-50 ng South Korea na kasalukuyan ay ginagamit ng ating mga piloto sa Philippine Air Force. Ang mga cons naman nito ay ang pricing. Mas mahal di hamak ang F-16 Vipers at mahal din ang operating cost nito. Isa pang cons nito ay mahaba na ang pila ng mga bansang nagpapagawa ng mga F-16 Vipers at aabutin pa ng maraming taon kung kailan ito madedeliver. Pagdating naman sa Saab JAS 39 Gripen C-D, ang pros nito ay ang price nito. Mas mura ito di hamak sa F-16 Viper at mas mura din ang operational at flight cost. Readily available din ang units at kayang ma-deliver kagad sa loob lamang ng 1 hanggang 2 taon. Ang cons naman ng Saab Gripen ay ang model na ino-offer sa atin ng Sweden. Ang Gripen C-D ay lumang modelo na at phase out na ang paggawa nito. Ibig sabihin, mga natitirang airframes na lang ang Gripen C-D ang mabibigay dahil mas nakapokus na ang kumpanyang Saab sa Gripen E-F na mas malakas, mas moderno, ngunit mas mahal naman sa F-16 Vipers. Dahil phase out na, ay mahihirapan ng Pilipinas makakuha ng spare parts nito, di katulad ng sa F-16 Vipers na readily available ang mga pyesa. Isa ding problema ay ang mismong gobyerno ng Sweden na noong panahon ni dating Pangulong Duterte
ay ayaw pumayag na mag-supply sa ating ng armas dahil na din sa di umano'y human rights abuse. Noong 2021 nga ay naselect na ng AFP-TWG ang Saab JAS 39 Gripen C-D bilang next brand new multi-role fighter jet ng ating bansa. Ito ang kanilang fighter of choice. Pero na-delay ito ng matagal dahil nga hindi ma-ratify ang MOU o Memorandum of Understanding mula sa Sweden dahil na din sa paggadlang ng kanilang oposisyon sa kanilang parliament. Na-approve lang ito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nito lang 2023. Ang offer ng Saab dito ay 10 single-seat JAS 39C and 4 2-seat JAS 39D Gripen fighters updated to MS-20 Plus configuration. May total na 14 units. Pero magpasa hanggang ngayon ay wala pang napipirmahang kontrata at may di magandang development na nga ang nangyari. Nito lang buwan ng Pebrero 2024, na-clear na ng Sweden ang daan upang makasali sila sa NATO o North Atlantic Treaty Organization dahil sa pag-ratify ng bansang Hungary sa kanilang application. Recently lang ay nag-sign ng deal ang Hungary at Sweden para amyendahan ang existing lease-to-own contract for 14 JAS 39C-D Gripens by adding another 4 JAS 39C fighters. Good news din ang balita sa Ukraine dahil sa hinihintay lang ng Sweden na makajoin na sila sa NATO para matransfer na nila ang ilang JAS 39C-D Gripen fighters sa Ukrainian Air Force. Dahil dito ay mukhang magagamit na ng bansang Sweden ang kanilang natitirang airframes ng JAS 39C at JAS 39D sa kanilang pambansang interes sa kanilang rehiyon. Mapupuwersa tuloy ang Pilipinas ikonsidera ang mas bago yet mas mahal na JAS 39E-F Gripen. Ang JAS 39E-F Gripen ay isang 4th generation fighter jet. Sa kasalukuyan ay may contingent ang ating bansa na nasa Sweden para tignan ang JAS 39E-F Gripen. Dahil sa kaganapan na ito ay pwedeng ma-force ang Lockheed Martin na gandahan ang kanilang offer ng 12 F-16 Block 70 Vipers sa ating bansa. Pwedeng padaliin ang proseso, dagdagan ng items katulad ng armaments at padaliin ang pagbabayad dahil sa kakompetensya na Saab ng Sweden. May nilaan na ang ating gobyerno na 40 billion pesos na AFP modernization budget para sa taong 2024 para kung sakali maging initial payment ng project na ito. Ikaw kabayan, ano sa tingin mo ang mananaig at mapipili ng ating gobyerno? Ang Lockheed Martin F-16 Block 70 Vipers o ang Saab JAS 39E-F Gripen? Ikaw, bilang mamamayan, ano ang mas gusto mo sa dalawa? Comment down below lang po. Maraming salamat po sa pagtutok at naway makapili na at magkaroon na ng pirmahan ng kontrata upang makita na natin ang mga multi-role fighter jets na ito na nagpoprotekta ng ating bansa.